sama-samang tutuloy ang tahanan ng Panginoon, sama-samang nagtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos, kapon sa Diyos, Sinasambahan namin, pinagugugtan namin, sasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoos, Panginoong langit, ang makapangyarihan sa lahat. Panginoon Yesu Kristo, bukong anak. Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak na kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa sa amin. Ikaw na nag-aalis kasalanan ng sanlibutan. Ang aming kahilingan, ikaw na nalulunok sa kanan ng Ama. Sa amin, sapagkat ikaw ang at ang kaasa-asan, ikaw na Yesu Kristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa pagdang
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa lahat ng mga bansa sa lupang ibabaw, walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan para magkaisa sa pagbubuklod ng Espiritong Banal. Ipagkaloob mong ang iyong simbahang may pananagutang ilaganap ang iyong aral, ay lubos na lumalaganap sa sanlibutan bilang pampaalsa para sa pagpapanibago sa sangkatauhan at sa paghuhubog ng iyong angkan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa, magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos, at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol, at tuntunin ayon sa nasusulat sa kasulatan at kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel." Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala, at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Magsitayo po ang lahat. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah,
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakitingnan yung katabi, pakisabi sa kanya, may mission ka. May mission po tayong lahat. At ano po yung mission na gusto kong ipaalala sa inyo? May mission po yung bawat buhay natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga alagad ng Diyos, na tayo ay magpahayag ng mabuting balita. Hindi kailangang tumayo dito sa harapan. Magpahayag kayo ng mabuting balita sa inyong mga tahanan. Magpahayag kayo ng mabuting balita kung saan kayo pinapadala ng Panginoon. Sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga trabaho, saan man kayo pinapadala ng ating Panginoon. Magpahayag ng mabuting balita, magpahayag sa ating mga kapwa na tumalikod sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa ating Panginoon. At sa atin pong misyon, meron pong 3 akong gustong ibahagi na ipinapaalala ng ating Panginoon. Sa atin pong misyon, napakinggan po natin sa Ebanghelyo na yung Diyos, yung ating Panginoong Hesus Nazareno, ipinadala yung kanyang mga alagad sa mga bayan ng 12. Ano pong ibig sabihin noon? Magkakasama po tayo sa ating misyon. Magkakasama po tayo mga kapatid sa ating paglilingkod sa bayan ng Diyos. Katulad po namin dito sa Quiapo, hindi lamang po isang pari yung ipinadala sa atin. Marami po kaming pari dito para magtulungan na maipahayag yung ating mabuting balita. Marami kaming naririto para iparanas yung grasya ng Panginoon sa pamamagitan ng sakramento. Pero kung kaming mga pari lamang din, hindi namin kayang lahat kayong paglingkuran. Kaya naririto po yung mga naglilingkod sa ating parokya para mas mapaglingkuran yung lahat ng mga taong pumupunta dito para manalangin, para humarap sa Diyos, at para maranasan ng bawat isa yung paglilingkod ng Diyos habang naririto sa kanyang dambana. Paglabas ng simbahan, katulong po namin kayong bawat isang naririto para ipahayag yung mabuting balita. Ang imbitasyon sa atin, talagang makiisa tayo, magsuportahan, magtulungan sa ating misyon na magpahayag ng mabuting balita. Yung ikalawa pang gusto kong ibahagi sa inyo ay yung sinabi ng Panginoon, huwag kayong magdala ng anuman. Magsuot lang kayo ng panyapak, magdala ng tungkod. Anong ibig sabihin po nito? Magdala ng sapat lamang sa inyong paglalakbay. Huwag magdala ng sobra-sobra.
Huwag magdala ng maraming kagamitan. May practical po kasing ipinapakita yung dahilan ng Panginoon bakit niya ayaw magdala ng marami yung kanyang mga alagad para maging magaan yung kanilang paglalakbay. Hindi masyadong mahirapan dahil sa dami ng daladala. At yung ikalawang mahalagang pinapaalala sa atin ng Panginoon doon, magtiwala sa kanyang salita, magtiwala sa kanya na kapag tayo ay tumutugon sa ating misyon, sa ating tawag ng Panginoon, yung Diyos magbibigay ng sapat para sa atin. Bibigyan niya tayo ng sapat na lakas, bibigyan din tayo ng sapat na makakain habang tayo ay tumutugon sa kanyang misyon. Nung kami po ay seminarista, every summer po, bago kami magbakasyon, kami po muna ay pinapadala sa mga probinsya. Ano pong gagawin namin sa mga probinsya? Kami ay makikipamuhay sa mga tao doon. Makikinig sa mga kwento nila at magbabahagi ng mabuting balita. Ipaparanas sa amin yung kanilang mga buhay. Nung unang beses po na kami ay pinadala, na ako ay kasama, ito po yung gospel na ginamit ng pari para bigyan kami ng paalala. Huwag kayong masyadong magdala ng maraming gamit. Maglaba kayo. Huwag kayong masyadong magdala ng maraming damit. Matuto kayong maglaba. Siyempre bata pa po ako noon. Medyo pasaway pa. Medyo hindi pa nagtitiwala. Medyo nagdududa pa. Kaya para makasigurado, ang dami-dami ko pong dalang dinala. Damit na dinala. Nung nandun na po kami sa probinsya, akala ko, pagkababa ng sasakyan, ay doon na kami maninirahan. Hindi pa pala. Naglakad kami ng halos 1 oras. Hirap na hirap ako dahil ang dami-dami ng dala ko. Tapos sa aming dinaanan, may isang palaisdaan. Dahil sa bigat ng daladala ko, ako ay nalaglag. Yung damit na daladala ko, nahulog din sa palaisdaan. Wala akong nagawa, kundi labhan ang lahat ng iyon. Nahirapan ako, nabigatan sa aking misyon kasi hindi ako nakinig at hindi nagtiwala sa salita ng Panginoon. Siyempre, nung sunod na pinadala kami sa probinsya, sabi ko, makikinig na ako sa Panginoon. Hindi na ako magdududa. Nagdala lang po ako ng kakaunti. Makatapos ng ilang araw, nung naninirahan na kami sa bahay ng aming pamilyang tinitirahan, nagulat na lang ako. Dapat nung umagang iyon ay maglalaban na ako. Nilabhan na nung nanay dun sa pamilyang tinirahan ko. Nakakatuwa po sa simpleng experience sa karanasan na iyon, pinakita ng Diyos na kapag nagtiwala ka sa Kanyang salita, nagtiwala ka sa Kanya, talagang magbibigay siya ng pagtutulong sa iyo. Gagawa siya, magpapakita siya ng grasya sa iyong buhay dahil nagtiwala ka sa Kanya. At ito rin po yung imbitasyon sa atin. Patuloy na maniwalang magtiwala, makinig sa Kanyang mga salita. Bawasan po natin yung pagdududa at dagdagan yung pananalig sa Kanya. Dahil yung Diyos na tumatawag sa atin, tunay na hindi magpapabaya. At makikita po natin ito sa ating mga buhay. Sa mga pagkakataon na dumadaan tayo sa pagsubok, sa panahon na tayo ay mas kumakapit sa Kanya, tunay na hindi nagpapabaya yung ating Panginoon. Manalig tayo sa Kanya. At yung huli ko pong gustong ipaalala sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sa atin pong pagmimisyon, katulad sa buhay ng ating Panginoon, at katulad sa buhay ng mga alagad, may mga taong hindi tatanggap sa ating mga ipinapahayag na mabuting balita. May mga magtatanggi sa atin. Yun din naman yung naranasan ng ating Panginoon. Anong instruction niya sa mga alagad? Kapag kayo ay tinanggihan at hindi tinanggap, pagpagin ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Pagpagin ang mga alikabok sa inyong mga paa. Ano pong ibig sabihin nito? Sa atin pong mga karanasan ng paglilingkod at sa ating karanasan na tayo ay tinatanggihan,
meron pong mga alikabok, mga dumi na kumakapit sa atin. Ano po itong mga alikabok at mga dumi? Kapag tayo ay tinatanggihan, siyempre mamumuo yung sama ng loob. Mamumuo yung galit. Sasabihin natin, naglilingkod na nga ako, tapos ganito pa, ibabalik mo sa akin. Gusto ko nang ipahayag yung mabuting balita sa iyo, pero ayaw mo pa rin tanggapin. Realidad po ng buhay na may mga taong hindi tatanggap. At ninanais ng Panginoon na wag sanang kumapit sa atin yung sama ng loob, yung galit, upang pahintuin yung ating pagmimisyon. Pagpagin, ibig sabihin alisin yung mga namumuong sama ng loob. Alisin yung mga namumuong galit upang patuloy tayong makapagbigay ng ating sarili para magmisyon. Kung hindi tayo tanggapin, magpatuloy pa rin tayo. Pumunta tayo sa ibang bahay, pumunta sa ibang bayan. Huwag nating pakapitin yung masama, yung marumi na magtatanggal, magpapabigat ng ating pagmimisyon. Mga minamahal kong mga kapatid, uulitin ko po, pinatawag ang bawat isa sa atin para magmisyon. Meron po tayong mga kasama, magkakasama po tayo na magtutulungan na magpahayag ng mabuting balita. Patuloy nawa tayong magtiwala sa mabuting balita, sa ibinibigay na paggabay ng ating Panginoon habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito. At kung dumating yung mga pagkakataon na tayo ay tinatanggihan ng mundo, tingnan po natin yung ating Panginoon. Tinanggihan ng maraming tao, pero nagpatuloy sa kanyang pagpapalaganap ng mabuting balita. Nagpatuloy magparanas ng pagliligtas ng Diyos. Ganon po natin tutularan yung ating Poong Jesus Nazareno. Magpatuloy sa paglilingkod sa bawat araw ng ating mga buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang naglalakbay sa simbahan, naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Hesukristo. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa, naway biyayaan ng Diyos ng mayamang ani. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga magulang naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Sa mga taong nabibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipakita nating lahat ang ating pag-aaruga, pakikiisa, pag-ibig at pangunawa. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Panginoong Diyos, nagtitiwala kami sa iyo. Pinili mo kami sa pamamagitan ni Kristo upang ipahayag ang pag-ibig na iyong ipinakita sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ama
ay nakatawan dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain at ipagkaloob mong ang iyong simbahang iniluwal mula sa tagiliran ni Kristo na naidlip sa kamatayan sa krus ay makasalong lubusan sa kabanalang laging bumubuhay sa amin at nagdudulot ng kakayanang si Kristo ay tugunin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon sa mga mundo. Natutulo ang langit at lupa, ang kadakilaan mo. Sana, sana sa kaitaasan, walang naparito sa Panginoon. Sana sa kaitaasan. Magsunod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mamatay sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo, ang ating mabuting pastor. At kanyang iniaalay ang sarili niyang buhay sa lugod at kabutihan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit sa panganib, tumatakas ang umahan. Ngunit ang tunay na pastol nananatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas. Ang mamatay sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo, ang ating mabuting pastor. At kanyang iniaalay ang sarili niyang buhay sa lugod at kabanalan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit sa panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol nananatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama,
ang kawan ay maligtas. Announcement. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalahin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo, sa February 14, 2024. Inihandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po sa pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dumadalangin kaming mga nagsipakinabang upang pag-ibayuhin mo ang ginagampanan ng iyong simbahan sa lubos na paghahatid ng kaligtasang patuloy na inidudulot sa mga nasa karalataang pawang iyong unang tinawag na magmana sa iyong kaharian sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy po nating tandaan na bawat isa po sa atin ay may misyon. Tinatawag tayong magpahayag ng mabuting balita ng Panginoon sa ating mga pananalita at mas lalo na sa ating mga gawa. Kaya katulad ng ating poong Jesus Nazareno, sa kabila ng mga pagtanggi sa Kanya, magpatuloy nawa tayong magpahayag ng kabutihan at kaligtasan ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang
Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.